Okay, mga kapatid, ang ating pag-aaralan ngayon ay ang Ebanghelyo or tinatawag na Gospel of the Lord Jesus Christ ng ating Panginoong Hesukristo. Napakahalaga natin pag-usapan yan dahil ang Gospel, ang ibig sabihin niyan ay ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ay pinangako yan eh. May power sa Gospel ng the Lord Jesus Christ. Kaya tayo nabubuhay niyan at ang kamatayan nito, yan ang Gospel. Ano pa, sabi dito, ang burial. Ito mahalagang burial kasi yan ang mga kasalanan, nilibing na. Hindi na dapat hinuhukay yung kasalanan natin. So, tanda natin mga kapatid, ito ang mga mahalagang ibig sabihin sa ating pang-gospel, ebanghelyo. Yan ang sinasabi natin na kapanganakan ni Jesus. Ito nga sabi sa Mateo 1:21, na si Maria ay manganak at ipapangalan niya. Anong pangalan ang ibibigay? Manganganak siya ng anak na lalaki at ang pangalan ay Jesus o Jesus or Isu. At bakit Isu or Jesus ang pangalan niya? Kasi nga ililigtas niya ang mga tao niya, yung mga kababayan niya, ang mga tagasunod niya, ang sa kanilang mga kasalanan. Yun ang napakalaga na yun. Ngayon, ang kamatayan ni Jesus, mahalaga yan kasi may mga religion na tagda na Islam, hindi daw namatay si Kristo. Kung hindi namatay si Kristo, walang kabayaran sa ating kasalanan. Talagang hindi tayo napatawad. Ito ang totoo niya. Sabi nga sa Hebrew 9:22, ang kautusan ay kinakailangan para ka malinis sa iyong kasalanan at kapatawaran ay kailangan ng dugo, dumanak ng dugo. Ano yan? Volunteer, hindi pagkuha. At yung sabon at tubig pampalinis, pero dito ang dugo ang makakalinis sa ating mga kasalanan. Ang pure sino yun? Si Kristo. Ngayon, ang burial, napakahalaga yan kasi tandaan natin na aalisin, nilibing ang ating mga kasalanan. Yan ang ibig sabihin niya, dahil sa ating mga kasalanan dapat ilibing, hindi na ihinuhukay. Alam nyo, may mga tao na binabalik-balikan pa ang kanilang kasalanan hinuhukay pa, pinapangandakan pa. Nakakalungkot. Dapat pag ang kasalanan ay nililibing na, hindi na inuulit-ulit, hindi na pa nagmamayabang, ganito ako noon. Yung mga testimony, sabi sa Bible na hindi naman dapat banggitin na. Sabi dito sa Romans na tayo ay nilibing sa pamagitan ng baptism. Kaya nung nabaptize tayo, nilubog tayo, tapos nung umahon tayo, bagong buhay na. Bago tayo. Sabi nga kay Kristo, yan ang tinatawag na bagong buhay. Napakahalaga niyan. Ngayon naman, ang isa pinaka-importante ay resurrection. Namatay si Kristo, pinanganak si Kristo, ating Panginoon, tapos namatay, tapos nilibing. Kung hindi nag-resurrect, walang kwenta yan. Kaya mga religion ngayon, walang kwenta kasi walang resurrection sa kanila. Walang pruweba na nag-resurrect. Kaya ito napakalaga. Sabi nga sa Romans 6:5, tayo ay nakipagkaisa sa kamatayan niya. So, tapos siyempre, kailangan makikisa din tayo sa pagkabuhay na maduli. Resurrection. Kasi kung hindi tayo magre-resurrection, hindi bagong buhay, bali wala rin yun. Bagong buhay, hindi ibig sabihin hindi tayo nagkakasala. Magkakasala pa rin tayo. Pero, kailangan baguhin. Diba? Yun ang napakalaga doon. So, mga kapatid, ito ang ating memory verse. Huwag natin kalimutan, 1 Peter 21. Yung tubig na bautismo sa tubig, ito ay nakakapagligtas, hindi lang sa pag-alis ng dumi ng katawan, kundi pag-aalis, paglilinis ng mga ating pag-iisip ng konsensya. Ito ang nagliligtas natin sa pamagitan ng resurrection. Kaya kung walang resurrection, walang kaligtasan. Kung walang resurrection, walang kapatawaran. Kung walang resurrection, walang pag-asa at walang grace o pagpapatawad. Yun ang tandaan natin. So, ito ay maikli lang, 5 minutes, pero may natutunan tayo, di ba, mga kapatid? Okay. God bless.